Sa nakaraang kwento, umiiyak si Yizo na nagtapat kay Seroy. At sinabing, mahal kita higit pa sa anumang bagay sa mundo. Sa nakaraang 2 taon ay isinuko ko ang lahat para sa iyo kasama na ang pag-drop out sa kolehiyo at paglalayas ko ng bahay. Sa pag-aakalang mamahalin mo rin ako. Ngunit walang maisip si Seroy na magandang sagot. Sa huli, ay umalis si Yizo na may luha sa kanyang mga mata. Bumagsak ang mga nyebe, na animoy nakikiramay sa kanya. Labis na nasaktan si Yizo at umiyak ng umiyak sa gitna ng kalye. Habang sa opisina ng Janga, ay nagalit ang chairman dahil sa sunod-sunod nilang pagkatalo sa cooking contest. Sinabi ng chairman, na pag natalo pa sila sa huling pagkakataon ay tatanggalan niya si John So ng karapatan na maging tagapagmana. Agad namang hiniling ni John So sa kanyang ama na ibigay sa kanya ang mga detalye ng programa. Nangako siya na mananalo na sila sa final round. Pagkatapos ng contest, ang Danbam ay mas lalong sumikip kumpara sa dati. Dahil sa mga customer na labas-pasok dito. Habang si Yizo, ay nagpas siyang magpahinga muna sandali. Dahil dito, ay malinaw na nauunawaan ni Seroy ang kahalagahan ni Yizo. Nang mabalitaan ni John So na hindi na nagtatrabaho si Yizo ay agad niya itong pinaalam sa kanyang ama. Kinaumagahan, nang dumating si Seroy sa opisina ay walang natira. Lahat ng mga investors ay sabay-sabay na nag-withdraw ng kanilang mga investment. Ito ay naging dahilan upang ang Danbam ay malapit ng mabankrupt. Sa hindi inaasahan ang isang investor pala ay tauhan ng chairman na inutusan niya para sirain ang Danbam. Habang ang 50 maliliit na investor ay sabay na pumunta ng Danbam upang kanselahin ang kanilang mga kontrata. Nagalit sila kay Seroy dahil lahat sila ay nawalan ng pera sa pagbubukas ng restaurant. Sinunod ni Suha ang utos ng chairman na magdala ng isang florera ng bulaklak na may nakasulat na congratulations sa iyong pagbagsak. Pagkabasa nito ay galit na sumigaw si Seroy. At sinabi na, maaari niyong kanselahin ang kontrata kung gusto niyo. Meron akong sapat na pera para bayaran kayong lahat. Ngunit ang pinaka-importante sa pagnenegosyo ay tiwala. Kung nagtitiwala kayo sa akin ay maaari niyo pa rin akong suportahan hanggang sa itinakdang oras. Ang mga salita na iyon ni Seroy ay nagpatahimik sa lahat. Ngunit hindi na alam ni Seroy kung saan kukuha ng pera para magpatuloy. Kaya pinayuhan siya ni Suha na tumakas na lang at mamuhay ng masaya kasama siya. Gusto na sanang sumuko ni Seroy. Ngunit nakatanggap siya ng tawag mula kay Yizo, at sinabing sasamahan siya nito na lumaban hanggang sa huli. Dahil doon ay lumakas ulit ang loob ni Seroy. Sa sumunod na araw, ay bumalik na si Yizo sa trabaho. Ang mahalaga ngayon ay humanap ng bagong investor. Ayon sa listahan ay mayroong 70 taong gulang na real estate tycoon ang gustong mag-invest. Nagulat sila na ito pala ay ang lola ni Tony. Siya rin ang taong tumulong sa chairman ng Janga para umunlad. Ang matandang babae ay pumunta sa Danbam kasama ang direktor. Tinanong niya si Seroy kung kailangan niya ng tulong. Ngunit tinanggihan ni Seroy ang alok ng matanda. Nagalit ang lola at pinagalitan siya sa sobrang taas ng kanyang pride at hindi marunong magpakumbaba. Sinabi din niya na mabibigo ka sa ganyang pag-uugali at saka umalis. Pati ang direktor ay nadismaya din kay Seroy. Kinagabihan, tiningnan niya ang buong staff na pagod sa pagtatrabaho buong araw at gabi. Naiintindihan ni Seroy na kaya naghihirap sila dahil sa kanyang mataas na pride. Kaya naisip niyang tawagan si Tony para gumawa ng appointment para makausap ang kanyang lola. Ngunit sinabihan siya ni Tony na umalis ito papunta sa Jedo Island. Kaya tinawagan na lang niya si Yizo. Ngunit ang matandang katabi niya ang sumagot ng tawag at sinabi ng paulit-ulit na isa itong tanga. Nakiusap si Seroy na kung maaari pa ba itong mag-invest. Pumayag ang matanda sa isang kondisyon. Kailangan nilang manalo sa final round ng cooking contest. Kumpiyansa si Seroy na siguradong mananalo sila. Pero ang buhay ay hindi ganon kadali. Si John So ay gusto ding manalo para maging tagapagmana. At bigla siyang nakaisip ng isang maruming paraan. Nakiusap siya kay Suha, na ihayag niya sa publiko na ang chef ng Danbam ay isang transgender. Kinabukasan, nang papunta sila Seroy at ang chef sa lugar ng kompetisyon ay sabay din na kumalat sa internet ang balita na isa siyang transgender. Agad namang pinakita ng kasama sa kanilang dalawa ang balita. Ang lahat ng tao sa loob ng studio ay pinag-uusapan siya. Hindi niya maiwasang masaktan kaya tumalikod ito at umalis. Siyempre, si John So ang dahilan ng lahat. Sinuhulan niya ang mga mamahayag para ipagkalat ang sekreto. Ngunit nang mapunta si chef sa banyo ng mga babae ay pinalabas nila ito. Nang natagpuan siya ni Seroy sa banyo ng mga lalaki ay nagbigay siya ng payo mula sa kaibuturan ng kanyang puso. Sinabi ni Seroy, na kapag sumuko ka ay mas lalo ka pa nilang tatapakan. Kaya, kailangan mong manalo para patunayan sa lahat na matatag ka. Nang marinig ang mga salitang ito ay lumakas muli ang loob ng chef. Akala ng mga tao sa loob ng studio ay sumuko na ito. Kaya sinabi ni John So, na simulan na ang programa kahit wala ang representative ng Danbam.
Ngunit biglang bumukas ang pinto at taas noong pumasok ang chef na napaka-confident ang itsura. Nagsimulang makaramdam ng pagkahilo si Jonso. Nag-umpisa ang programa sa pagdating ng chef ng Danbam. At ang inaasahan ng lahat, siya ay nakalikhang muli ng kakaiba at napakasarap na putahe. Sabik na naghihintay ang lahat sa resulta. At sinabi na nga ng mga hurado na ang chef ng Danbam ang nagwagi sa final cooking contest ng mga restaurant. Isang hindi maipaliwanag na kasiyahan ang nadarama ng lahat at kamanghamanghang panalo. Alam ng chairman ang ginawa ni John Won kaya hindi ito pinagalitan. Sa halip ay pinuri pa niya ito dahil marunong na siyang gumamit ng kapangyarihan para sa mas mataas na ambisyon. Ngunit sa sandaling ito ay dumating si Yizo at agad na sinampal si Jonso. Umaasa siya na magkakaroon siya ng pag-asa kaya tuluyan na itong naging masama. At gagawin ang lahat para mahalin siya ni Yizo. Walang magawa si Yizo dahil pareho ang takbo ng kanilang utak. Kaya mabilis itong umuwi para salubungin si Seiroy dahil siya lang ang nagpapasaya sa kanya. Dahil nanalo sila sa contest ay pinuntahan nila ang matanda para pumirma ng kontrata. Sa oras na ito, ay desidido na si Seiroy na paunlarin pa ang restaurant para umabot sa buong mundo at hindi lang sa Korea. Kumalat ang balita na nakatanggap ang Danbam ng 30 billion won na investment at pinag-uusapan sa internet. Nagdulot ito kay Jonso ng kalungkutan. Kaya tinanong niya si Suha kung paano niya mapapabagsak si Seiroy. Isa lang ang paraan para mapabagsak siya at pareho sila ng iniisip ng kanyang ama. Sa pagpupulong, ay nag-announce ang chairman na si Jonso na ang bagong chairman ng Janga. Ang balita ng pagmana ay mabilis na kumalat sa pahayagan at nakarating kay John Won sa bilangguan. Araw-araw siyang nagsasanay para humanda sa araw ng kanyang paglaya. Makalipas ang 4 na taon, ang IC company ni Seiroy ay umunlad na ng tuluyan. At si Yizo ay mas lalo pang gumanda. Si Seiroy ngayon ay ang pangkalahatang direktor ng 12 ng maliliit na kumpanya. Sa pagpupulong, ang mga pinuno ay nahaharap sa maraming problema na kailangang lutasin. Buti na lang andyan si Yizo, na ginamit ang katalinuhan at nagbahagi ng mga idea para matulungan ang iba. At sumang-ayon naman ang lahat. Habang si Jonso ay nakabalik na rin matapos ang 4 na taong pag-aaral sa ibang bansa. Kumpiyansa na siyang nakatayo sa harap ng mga board of directors para ihayag ang kanyang mga plano. Sabi niya, ay gusto niyang bumili ng murang kalsada at i-upgrade ito tulad ng Itaewon Street at ibenta sa mas mataas na presyo. At ang inaasahang kikitain nito ay hindi bababa sa 400 billion won. Agad namang sumang-ayon ang chairman nang marinig ito. Dahil nakikita niya kay Jonso na ito ay madiskarte. Kaya inutusan siya na sirain ang IC Corporation. Pero sa oras na ito, ang kanyang panganay na anak na si John Won ay nakalaya na galing kulungan. Hanggang dito na lang muna. Abangan muli ang susunod na kabanata. Paalam.